Tayo natin, kahit po sa mga naka-online, Happy Father's Month po sa inyong lahat. Salamat sa inyong sakripisyo. Hindi po kayang tawaran ng sakripisyo ng mga katatayan. Amen? At syempre, ng ating mga nanay. May pasalamat tayo, meron tayong mga magulang. Tama? Hindi tayo putok sa buho at hindi naman totoo yun. Si Malakas at si Maganda. Na si Malakas daw ay lumabas sa kawayan at si Maganda, hindi po yung totoo. At hindi rin po tayo galing sa unggoy. Naku, ang gwapo-gwapo kaya ni Nathan. Diba? Ganda-ganda kaya ni Cyprus. O diba? Nasasabi mo, galing tayo sa unggoy. Hindi totoo yun, ha? Abay, dapat yung mga unggoy nagiging tao pa rin hanggang ngayon. Tama? So, hindi po totoo yun. Yung po teorya lang. Ano lang yun? Kathang isip lang. Na ang tao raw ay galing sa unggoy. Ang unggoy ay unggoy. Hayop sila. Tayo po'y tao. Hindi rin po tayo highest form of animal. Hindi po tayo mga animal. Nakuha nyo? Hindi po tayo mga animals. Tayo po ay tao. Human being. Created by God according to His image. Kasi ang science eh. Ayaw maniwala sa Biblia. Bagaman, yung sinabi ng science ay yung iba'y galing dun sa Biblia, ayaw lang nila tanggapin. Nakakalungkot, no? Kumbaga, matalino sa mundo, pero sa harapan ng Diyos sila ay mga walang, o sila ay mga mangmang. So, pasalamat tayo, merong Diyos na naglikha sa atin. Okay, so sa umagang ito, mga kapatid, tandaan po natin, abay, kung meron po tayong Ama sa lupa, meron po tayong Ama sa langit. O, sabihin natin hindi, para sa'yo, yung mga tatay, ang mga tatay natin ay buhay, o marahil siguro, yung tatay mo ay pumanaw na, pumunta na ng langit, no? Kinuha na ng Panginoon. Naaalala mo ba, meron ka bang naalalang bagay na hindi mo makakalimutang ginawa ng tatay mo para sa inyo? Meron ba kayo naaalala? Sa akin, nung ako'y high school, para sa akin, nung, second year high school ako, sa aming values formation, pinagawa kami ng, ng teacher ko ng, isang tao na hinahangaan mo. Pwedeng superhero, characters, artista o sino man. Storya sa Bible at iba pa. Alam mo, wala akong ibang naisip. O makinig ha, wala akong ibang inisip at sinulat drawing kahit hindi po ako magaling mag-drawing. No? Ang drawing ko sa akin, ito yung mukha ng tatay ko. Para sa akin, siya yung superhero ko. Nakuha po? Tinanong ako ng teacher ko, man, sino yung Norman, sino yung dinodrawing mo? Kasi mga kaklase ko, Superman, Batman, at iba pa. Sabi niya, sino yan? Hindi kilala. Mukha lang siya eh. Sabi ko, sir, siya po yung tatay ko. Para sa akin, siya po yung superhero ko. Kasi ang tatay ko, maraming kayang gawin eh. Marunong magpako, lahat. Wala kaming pagkain, mag-iimbento yan. Saan ka nakakita ng pagkain? Lugaw na champurado pa, meron pang miswa. Ay, ano to? Hindi kumain na lang ngayon kumain. O saan ka nakakita ng kanin na may kamote? Tatay ko lang makakagawa nun. Sipin mo champurado na may sotanghon. Ay, ano to? Tapos may green peas pa. Luto ng insik yan, kumain na kayo. Marami siyang nagagawa na hindi, nakakahanga-hanga naman talaga. No? Pero tandaan natin to, walang perfectong tatay. Wala rin perfectong nanay. Ganon din sa mga anak, hindi tayo perfecto. Nakuha po? So para sa akin, ang tatay ko, nung kabataan ko, siya yung superhero ko. Kahit minsan siya yung superhero na bumagsak. Kasi kami rin po yung lumaki ng hindi maayos. Bumagsak dahil lumilipad siya, naputol yung pakpak niya, bumagsak siya sa lupa. Iniiwan kami, yun lang. No? Grade 6 ako nung wala na yung tatay ko, ganon-ganon na, parang pinabayaan na kami. Grade 6 yung talagang mahaba-haba namin siyang nakapiling. Pagkatapos ng grade 6, wala na. No, parang hinayaan na lang kami. Yan ang nakakalungkot doon. Pero para sa akin, hanga pa rin ako sa kanya. Ayoko lang gayahin yung kanyang mga pagkakamali. Nakuha? Kasi tatay na rin ako eh. Okay?
So, ganun pa man mga kapatid, praise the Lord. Amen? Meron tayong Ama sa langit. Okay? So, ano ba yung karakteristik ng ating Diyos Ama sa langit? Ayan. Basahin po natin to. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, okay, sabi diyan, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Sa Tagalog, purihin nawa ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Abay mga kapatid, eto nga nakakatawa sa ating mga tatay eh. Minsan hindi ka pa humihingi, alam na ng tatay mo kung anong kailangan mo. Tama? Tama, mali? Pero syempre bilang anak, tama pa rin na humingi pa rin tayo. Totoo yun. Pero tandaan mo ito, alam ng tatay mo, lalo na ng mga bata tayo, kung anong pangangailangan ng anak. Nakuha po kahit hindi tayo magsalita. Pero tama pa rin tayong humingi. So sabi ng Bible mga kapatid, tayo po ay pinagpala na ng ating Ama sa langit sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Anong pagpapalang tinanggap natin sa Diyos? Ayun o, spiritual with all spiritual blessings. Wow. Lahat ng mga spiritual na pagpapala, pinagpahala na tayo ng Diyos. Abay, yung kaisipan po natin ay napakalayo sa kaisipan ng Diyos. Yung ating kaisipan, ito lang, mga kapatid, kaliit, katuldok, pero ang kaisipan ng Diyos, mga kapatid, kasing lawak at laki ng buong universe. Ganun siya. Sabi nga ng Panginoon, mamaya papanood nyo, even your hairs, bilang ng Diyos yung buhok natin, buhok sa ating mga ulo. Alam niyo ba yun? Kayo nabilang nyo na? Siguro yung puting uban, di ba, nabibilang. Pero yung buong buhok mo, mabilang mo kaya yan. Pero ang Diyos, alam niya kung ilan, mga kapatid, ang bilang ng yung mga buhok. At sabi ng Bible, yung mga sparrow, yung mga maya, na namamatay, mga kapatid, sa impapawid, ng mga nalalaglag, bilang ng Diyos kung ilan ang mga namamatay. Sabi sa Bible yun eh. Mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, ng ating Ama sa langit, sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayo po ay pinagpala na ng lahat ng spiritual na bagay. Ito po'y paalala sa ating mga Kristyano. Abay, huwag tayong manlumo. Bakit ba kami mahirap? Bakit ba lagi kaming ganito? Ay, sabi ng Bible, pinagpala ka na ng lahat ng pagpapala ng Diyos. Bago pa magkita si lolo't lola mo, alam ng Diyos, isisilang ka. Bago pa silang magkakilala, alam ng Panginoon, mga kapatid, ikaw ay inorkest, nasa puso ka na ng Panginoon. Mga kapatid, bago pa lalangin ng Diyos ang sanlibutan, alam ng Panginoon, ipapanganak ka sa mundong ito. Pambira, napaka-special natin. Amen? Napaka-special po natin. Kaya sabi diyan mga kapatid, tayo po'y pinagpala ng Diyos, ng ating Ama sa langit sa pamagitan ni Kristo. Okay. Sabi sa John 3:16, punta tayo sa John 3:16. Anong sabi diyan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ito pa nga ang pambihirang pag-ibig ng Diyos sa atin eh. Kahit tayo mga kapatid ay pinagpala na ng Diyos kahit noon pa, spiritual ng mga bagay. Yung material na bagay, ano lang yan, kumbaga, susunod na lang yan mga kapatid. Alam mo ba, mga kapatid, hindi pinagkait ng Diyos ang langit at lupa para sa tao. In fact, mga kapatid, inisip tayo ng Diyos noon pa man. Balik tanong tayo sa creation ng ating Panginoon sa Genesis chapter 1. Anong sabi ng Panginoon? In the beginning was the Word, and the Word was God. Amen? Sa pasimula, sabi ro, no? Sa John, no? Sa pasimula ay ang Diyos. At ang Diyos, ang berbo ay Diyos. Ang berbo ay nagkatawang tao. Sino yung si Kristo? Sabi sa Genesis chapter 1 verse 11, in the beginning God created the heavens and the earth.
Genesis 1:1. Genesis 1:2, ano sabi ron? Sa creation. And God created the light. And the Lord said, let there be light. Di ba? Lumiwanag. Yung Shekinah glory ng Panginoon. And there was light. Lumiwanag. Pangalawa, ano yung pangalawang araw nilikha ng Diyos? Mga kapatid, ang langit. Ang kalangitan. Kalangitan. Firmament. Yung kalawakan. Pangatlo, ano nangyari? Dahil nga ang mundo ay nababalot pa mga kapatid ng mist ng tubig. Pangatlong araw, hiniwalay ng Diyos yung tubig sa baba. Yun yung pong naging dagat, ilog, sapa at iba pa. At hiniwalay ng Diyos yung tubig sa taas. Mist yun dati. Yun yung mga naging ulap. At sabi ron, lumabas ang lupa, pangatlong araw. Nandun na yung lupa, sa ilalim, umangat ito, lumabas. At sabi ron, nagkaroon ng mga halamang gumagapang, puno, gulay, prutas at iba pang mga namumunga. Mga halaman. Makinig. Pagkatapos ng 3 araw, nilikha ng Diyos yung mga bagay na yun, mamamatay ang mga halaman kapag walang araw, buwan at bituin sa kalangitan. Kaya pang-4 na araw, ano nilikha ng Diyos? Buwan, araw, at lahat ng mga nakikinating kumikinang sa kalangitan, pang-4 na araw, yun nilikha ng Diyos. Nakuha po? Okay, may mga halaman na. Meron ng araw, may bituin, may buwan sa gabi, pang 5 araw. Wala pang lumalangoy sa tubig. Wala pang lumilipad sa impapawid. Ano yung pang 5 araw nilikha ng Diyos? Mga isda sa karagatan, sa ilog, at mga ibon sa impapawid. O mga teachers, pang 5 araw yun. Okay, pang 6 na araw, ano nilikha ng Diyos? Pang ilang araw na tayo? Pang 6 na araw. Dalawang nilikha niya sa pang-6 na araw. Una, mga hayop na may mga 4 ang paa na gumagapang sa lupa. Una yon, tulad ng baka, kalabaw, elepante, dinosaur, at iba pa. Nilikha ng Diyos lahat na may mga apang gumagapang. Pagkatapos ng mga hayop na yun, may mga paang 4 o kamay, o 4 limbs, no? Sa mga limbs, ito yun eh. Pagkatapos ng sabi ron, abay, walang mangangalaga sa kanila. Tama? Pagkatapos ng mga hayop na may 4 na mga paa, nilikha ng Diyos ang tao. Pero hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Hindi. Yung liwanag, ano pa? Prutas, gulay, mga puno, isda, mga bituin sa kalangitan, hayop na may mga 4 ang paa, ibon. Sinabi ng Diyos magkaroon lahat. Pero pagdating sa tao, hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Espesyal ang tao. Hindi sinabi magkaroon ng tao, hindi. Kumuha siya ng putik. Clay, putik. At ito'y inanyuhan niyang lalaki. Pagkatapos hiningahan sa ilong at binigyan ng buhay. Tinawag na Adan. Nakita ni Adan, nakita ng Diyos si Adan, nangangalaga ng mga hayop, yung mga hayop, may mga partner. Elepanting babae, lalaki elepante, leon, babae lalaki, ano ba, tigre, ibon, partner lahat. Pero ang tao, malungkot si Adan, wala siyang kasama. Kaya sabi ron, pinatulog ng Diyos si Adan ng napakahimbing at kinuha yung kanyang buto sa tagiliran, sa bandang kanan, mga kapatid. At sabi ron, mga kapatid, kinuha ng Diyos iyon at ginawang babae na makakasama niya. Kaya tinawag na Eva. Nakuha? So, pang-6 na araw, nilikha ng Diyos yung mga hayop na may 4 na paa at ang tao. Tama? Okay, pang-7 araw nung ginawa ng Diyos. Siya'y tumigil sa kanyang paglilikha kasi tapos na eh. Kailan nilikha ang tao? Hindi pa kayo nagtatanong, bakit una tao? Bakit pang-6 na araw nilikha ng Diyos ang tao? Hindi sa una, bakit? Wala pang titira ng tao, liwanag lang nun. Yung lupa nasa ilalim pa ng tubig, kung saan sila titira? Wala pang araw, wala pa silang makakain. Kaya hinanda mo na ng Diyos, unang araw hanggang 5 araw, hanggang 6 na araw, ang lahat. Bago niya, nung nakahanda na pong lahat, mga kapatid, makinig, doon niya nilikha ang tao kasi kumpleto na. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi pa kayo nagpapasalamat sa Diyos.
Very organized siya. Kasi kung unang araw, patay tayo eh. Walang titira. Doon ka sa tubig. Kung tayo nilagay ng Diyos bago sa pangalawang araw, puro kalawakan lang yan, puro space ang lalakad doon. Pangatlong araw, kung walang mga halaman, bituin na mumunga, mga punong namumuna, gulay, anong kakainin ng tao? Nakuha niyo mga kapatid? Kung paano kung walang araw? Mga kapatid, ganun kabuti ang Diyos natin. Nilikha na muna lahat ng pangangailangan ng tao bago niya nilikha ang tao. Kaya nga no wonder, di ba tayo natuto? Yung pagkain natin nandyan lang, di ba? Hello? Mga pagkain natin nandyan na po sa mga nilikha ng Diyos, sa mga puno, mga gulay, halaman, mga namumunga na nilikha ng ating Panginoon. Sa dagat, pumunta ka isda. Sa kalangitan, dyan, sa mga lumilipad, mga ibon. Mga kapatid, nilikha na ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi ba napakabuti ng Diyos sa atin? Kaya nga sabi ng Panginoon, He gave us all the spiritual blessings. Lahat ng kailangan ng tao, binigay na sa atin ng Diyos. At sabi ron, pinakamatindi at pinakamahalagang binigay sa atin ng ating Ama sa Langit, sino? Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang bihira, no? Kung iisipin mo, binigay niya na nga lahat, tapos yung tao ay nagkasala pa sa kanya, anong sabi ng ating Ama sa Langit? Ibigay ko pa ang aking bugtong na anak na si Kristo. Wow! Ang bihirang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo kayang liripin eh. Amen? Hindi mo kayang, mga kapatid, lampasan sa kalangitan ng pag-ibig ng Diyos. Kung paano yung west, tsaka east, yung silangan at kanluran, mga kapatid, hindi magtagpo. At ang hilaga at timog, hindi rin magtagpo sa taas at lalim, mga kapatid. Ganong kalalim ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Napakalalim, napakalawak. Pero nakakalungkot. Hello? Ang pag-ibig natin sa Diyos, gaganon lang. Hello? Gaano mo kamahal ang Diyos sa buhay? Gaano natin kamahal ang ating Ama sa Langit na nagbigay sa iyo ng buhay at ng lahat-lahat na meron ka? Kaya nga sabi nito, mga kapatid, nung nagkasala ang tao, hindi siya nagdalawang isip. Hindi pa sapat ang aking nilikha. Binigay ko na lahat, although. Pero nung nagkasala ang tao, nung ginawa ng ating Ama sa Langit, hindi niya matiis ang tao na mapahamak sa impyerno. Anong ginawa ng ating Ama sa Langit? Binigay at sinugo ang kanyang anak na si Jesus. Tingnan mo si Jesus, hindi umangal. Pastor, alam ba ng Diyos na yung kanyang anak na si Jesus, alam din ba ni Jesus na mapapako siya sa krus? Siyempre. Makapangyarihan siya, all-knowing siya. Alam niya yun. Alam niyang mahihirapan siya, pero si Kristo, ang kagandahan kay Kristo, nagpasakop sa kanyang Ama na nasa langit. Amen? Binigay ang kanyang sarili. Kaya tingnan mo kung ang ating Amay napakabuti, tingnan mo yung anak niya. Amen? Napakabuti rin, napakamasunurin, walang angal. Mga kapatid, dapat ganun din tayo sa Diyos. Amen? Hindi umaangal sa kanyang mga utos. Balikan natin si Abraham. Si Abraham, nung sinabi ng Diyos, Abraham, ialay mo si Isaac. Umangal ba si Abraham? Okay, puntahan natin si Isaac. Habang tinatali siya, ginagapos ang kanyang mga kamay at paa. Umangal ba si Isaac? Pa! Nasaan ang offering? Ano nang sabi ng kanyang tatay na si Abraham? Anak, bibigyan tayo ng Diyos ng offering, iaalay, papatayin, sasaksakin. Habang tinatali niya ang mga kamay, ginagapos niya at mga paa ng kanyang anak na si Isaac, nilagay na sa altar para saksakin ng punyal ng kutsilyo yung dibdib ng kanyang anak. Umangal ba si Abraham? Umangal ba yung anak niya? Hindi niya tinalian ang bibig nun. Kamay lang at paa. Pero makikita mo mga kapatid, hindi umangal. Nakuha mga kapatid. Ganon din dapat tayo bilang mga Kristyano. Sa mga kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa mga utos ng Diyos, huwag kang umangal. Amen? Hello?
Ang problema sa atin, reklamo tayo ng reklamo. Sabi ng Bible, pinagpahala ka na niya ng lahat ng pangangailangan mo Pero siyempre, hindi ibig sabihin, uupo ka na lang. Ama, manampalataya ka, magtiwala ka sa Diyos, kumilos ka. Amen? At wag mo siyang kakalimutan. At sa bawat tagumpay na tatanggapin mo, makinig, mga tatay at mga nanay, mga adult, bawat tagumpay na tatanggapin mo, gaano man kaliit o kalaki, tandaan mo, galing yan sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Amen? Pastor, ang lakas-lakas ko, nagtrabaho kay kanino ba galing yung kalakasan mo? Hello? Wala po tayo may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Lahat po yun ay galing sa Kanya. So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos hindi po nagbabago. Sabi din, for God so loved the world. Kung paano minahal ng Diyos ang sanlibutan before pa, mga kapatid, ganun niya rin tayo kamahal bilang mga anak niya sa panahon natin ngayon. Hindi po nagbabagong pag-ibig ng Diyos. Yung dealings nagbabago. Tama? Parang tatay sa ama. Kahit ang anak mo, gaano ka bait, kasama, mahal ng magulang, di ba? Durog ang puso Maanak mo, masunurin. Mahal yan ng tatay, ng magulang, ng nanay. Kahit matigas ang ulo ng anak mo, yung bang para bang nuknukan ang tigas ng ulo, mahal pa rin yan ng magulang niya Kahit minsan nagbibigay sakit sa damdamin ng mga anak. Hello, mga anak. Huwag tayo magbigay ng sakit ng damdamin sa ating mga magulang. Amen? Tatay mo man yan o ama, wag. Darating tayo, magiging magulang ka rin someday. Abay, magtanim ka na ng kabutihan sa magulang mo. Amen? Sapagkat aanihin mo yan. So mga kapatid, tandaan po natin to. Minahal tayo ng Diyos sapagkat ayaw niya na tayo ay mabulid sa lawa ng apoy, sa impyerno at sa lawa ng apoy, at magdusa tayo dun sa ating mga kasalanan. Minahal tayo ng Diyos. So mga kapatid, ang ating Ama sa langit, meron siyang ganong puso, mapagmahal na Diyos. Amen? Ang Israel, mahal ng Diyos, hindi. Mahal ng Diyos, pero kahit ang titigas ng kanilang ulo, reklamador sila. Para bang nakakalimutan nila yung kabutihan ng Diyos? Kay Adan, kay Eva, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, nakakalimutan ng mga Israelita. Kung paano sila, mga kapatid, pinaalis ng Diyos mula sa Egypt, nakakalimutan nila yung lahat. Puro pa rin sila reklamo. May pagkakataon, pinatawag ng Diyos sa pamamagitan ni Moses o ni Joshua yung mga Israelita. Inawag silang lahat kasi puro reklamo Puro sila reklamo sa kabila ng kabutihan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanila, tawagin mong Israel, papuntahin doon sa bundok ng Sinai, sa Mount Sinai, doon sa lahat magtipon. Abay nung nandun na, pambira. Sinong takot sa kidlat at kulog? Kita ko yung kidlat dyan, yung puno dyan sa kabilong nakarang bagyo. Tumama talaga, kitang-kita ko yung liwanag. Ati yung puno Tapos yung talagang gaganong ka sa mayin, takutan ka Mga kapatid, nung nagtipon na doon yung mga Israelitang ang titigas ng ulo, mga kapatid, panay ang kulog at kidlat. Takot na takot sila. Moses. Papatayin ba kami lahat ng Diyos kasi nakakatakot naman talagang kidlat. Tama, ang kulog, ang lakas na, ang kidlat pa, pambira. Ilang voltahe yan? 3,000 ba o 10,000 volts yan? Patay ka talaga pag tinamaan ka niyan Abay mga kapatid, kahit ang tao ay patuloy sa pagkakasala, ang pag-ibig ng Diyos hindi pa rin nagbabago. Amen? Pero tandaan natin to, kung siya'y maibigay ng Diyos, mga kapatid, siya'y matuwid ding Diyos. Hindi siya natutuwa kapag ang Kristyano'y patuloy sa pagsuway. Amen? Hindi siya natutuwa kapag ang Kristyano'y matigas ang ulo, gaya ng magulang sa anak. Pag ang anak mo'y matigas ang ulo, matutuwa ka? Magagalit ka Mahal mo sila, opo. Pero tanda mo, magulang na mamano din, ganun din ang Diyos. Mapagmahal siya, hindi nagbabago yun. Pero kapag ang Kristyano patuloy na sumusuway, lumalayo, mga kapatid, sa kabila ng mga paalala ng salita ng Diyos sa kanya, ayaw pa rin makinig. Tandaan mo ito. Mahal ka ng Diyos, pero hindi niya pababayaan. Mga kapatid, na patuloy kang bumuhay sa katigasan ng ulo mo. Papaluin ka ng Diyos. Amen?
sapagkat walang magulang na matutuwa habang ang kanyang anak ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Amen? Papaluin ka ng magulang mo, ganun din ang Diyos. Akala mo, pag lumayo ka sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, okay ka? Oh, it's too dangerous. Maraming asong lobo dyan. Maraming mababangis na hayop dyan, na parang tupa, kaya kang lapain kahit kailan. Pero pag nasa kawang ka ng Diyos, mga kapatid, nasa kalooban ka ng Diyos, mga kapatid, safe ka. Amen? Abay, mga kapatid, ang Diyos po ay mapagmahal una. Amen? Pangalawa, mga kapatid, ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos po ay mahinuhod, mahabang pasensya. Pero pang-apat, mga kapatid, nandun ito, ang Diyos ay Diyos din ng katuwiran. Amen? Ang mabuti, mahal niya, mga kapatid. Pero mga kapatid, marunong siyang magbigay, marunong siyang magbigay ng pagpapala sa mga mabubuting anak niya, marunong din siya magpumalo sa mga matitigas ang ulong anak. Nakuha po. Kaya huwag tayo maging matigas ang ulo, mga anak. Sa magulang, huwag magiging matigas ang ulo. Amen? Sa nanay, sa tatay, huwag maging matigas ang ulo. Nakuha po, ay lalo pa sa Diyos. Kabataan, pag sinaway ka, pinaalalahanan ka ng salita ng Panginoon, makinig ka. Amen? Ganon din po tayo mga adult. Hello? Kung ang ating anak, ayaw natin matigas ang ulo sa ating, ganon din po tayo mga tatay at nanay at mga anak, lahat po tayo. Huwag magiging matigas ang ulo sa harapan ng Diyos. Amen? Magi tayong masunod. Okay, ano pa maugali ng ating Panginoon? Ang Diyos ay mapagbigay. Sabi diyan sa Luke 11:13, if ye then, sabay-sabay po nating basahin, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Sa Tagalog, kung kayo nga, bagaman masasama, kung ang tao ay masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritong Banal sa nagsisingi sa Kanya? Mga kapatid, wala pong mabuting bagay na ipagkakait sa iyo ng Diyos basta ayon sa Kanyang kalooban. Nakuha po, ang Diyos po ay mapagbigay. Nakuha? Pero siyempre, huwag naman tayong para bang, Lord, ngayon na, ibagsak mo na. Hindi naman gano'n, siyempre. Pag humingi ka ba sa tatay mo, bigay ba kaagad? O nak, sandali lang ha. Wala pang sahod si Papa. Tama? Maghihintay ka, hindi. Wala pang sahod eh. Maghihintay ka, hindi. Maghihintay ka. Pilitin mo tatay mo, wala pang pera. Baka butongan ka niyan. Kulit mo eh. Magantay ka. O anak, Papa, kailangan ko pong, anak, pag-ipunan natin. Kunting antay. Tama na ko yung mga kapatid. Ganon din sa Diyos. Hindi ang Diyos utusan. Panginoon ngayon na, ibagsak mo na. Hindi po ganon. Magantay ka. Ang Diyos ay mapagbigay. Amen? Nakikinig siya sa kanyang mga anak na lumalapit sa kanya. Okay? Sabi diyan, kung paano kayo mga taong masasama, nagbibigay ng mabuting regalo sa inyong mga anak, higit ba sa kanilang Diyos? Higit ba sila sa Diyos? Abay mga kapatid, ang Diyos hindi niya kayang tiisin ng mga anak niya. Amen? Alam niyo mga kapatid, napaka-amazing ng Diyos. Yung pagka lumapit ka sa Kanya, natutunan mo siyang mahalin, magtiwala sa Kanya, magugulat ka sa mga sagot ng Diyos. Yung mga hindi mo akalain, grabe. Ilang beses na yan sa buhay ko bilang Kristyano. Kaya kung nasubok na ng mga nauna sa ating mga Kristyanong katapatan ng Diyos, mga hindi pa nagbabago ang Diyos. Kung siya'y matapat noon kila Abraham, Isaac, Jacob, kila David, ang Diyos po hindi pa rin po nagbabago hanggang ngayon. Amen? Siya'y napakatapat pa rin Diyos. Kaya mga kapatid, maging matapat tayo sa Diyos. Amen? Maging matapat tayo sa Diyos mo, pagbigay siya. Antay lang. Umuloy ka lang. Huwag kayong tumigil. Kayo mga bata, yung pagdalo-dalo nyo rito sa church, kala nyo wala to. Nagtatanim kayo para sa ikabubuti ng buhay nyo someday. Amen? Kaya magpatuloy kayo.
nakikinikita ko sa inyo, sa biyaya ng Diyos, maganda ang plano ng Diyos sa inyo. Huwag niyong sayangin. Kaya magpatuloy lang kayo mga anak sa Panginoon. Ganun din po sa ating mga anak, sa ating mga magulang. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Okay? Matthew 6:26. Nag-aalala tayo, di ba? Lord, anong kakainin namin? Paano na bukas? Paano yung pang-matrikula ng aking mga anak? Paano sila makakagraduate? Panginoon, mga responsibilidad ko. Ano pa? Panginoon, mga karamdaman na mayroon kami. Lord, paano na? Ano sabi ng Panginoon sa Matthew 6:26? Basahin natin. Ready, go. Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Sa wikang Tagalog, masdan ninyo ang mga ibon sa langit. Nagtatanim ba yung mga ibon? Nagagapas ba sila? Na hindi sila nangasik? Nagkaganon ba sila ng mga buto? Hindi rin eh. Sabi diyan, hindi sila nagsisigapas. Hindi nangagtitipon man sa mga kaban. Pero sila'y pinapakain ng ating Ama sa kalangitan. Ano sabi sa dulo? Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila, sabi ng Diyos. Hindi ba mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon? Kaya mga kapatid, eto sa ating mga adult minsan, pasensya na, minsan dito tayo tinitira ng kaaway. Yung imbis na magtiwala ka sa Diyos, amen? Imbis na manampalataya ka, papasukan ka ngayon ng pagdududa. Hello? Tandaan niyo, yung pananampalataya ay kabaliktaran ng pagdududa. Nakuha niyo mga kapatid? Lord, paano na? Pero alam mo mga kapatid, kung ikaw lang ay magtitiwala ng buong puso sa Diyos, mga kapatid, His ways are not our ways. Amen? His thoughts, mga kapatid, are not even our thoughts. Ito iniisip mo, kaliit lang, pero ang Diyos, abisado niya lahat tayo. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mo, alam niyo ng ating Ama sa langit, magpatuloy ka lang sa Kanya. Amen? Ang problema, ito yan. Nagiging problema sa ating mga Kristyano. Kapag yung problema, pinapasok mo na sa'yo. Mali eh. Dapat, pag may problema, una mo munang intindihin, mga kapatid, ang Diyos. Sa isipan mo, Panginoon, tulungan mo, hindi ko kaya ito, Lord. Kahit sa atin dito simbahan, after 1 year, di ko alam kung ano mangyari. Di ko alam eh. Kung tayo po'y biyaya ng Panginoon, manatili pa rin, or tayo umapaalisin na, hindi ko alam. Hindi ko naman kontrolado puso ng tao. Amen? Pero mga kapatid, gawain ito, hindi ko ito gawain eh. Gawain ito ng Diyos. Amen? Meron siyang magandang plano para sa atin. Ang sa atin lang magtiwala. Abay, kung papairanin ko, Lord, paano na ito? Minsan sumasagi sa isip ko, Lord, kung sakasakaling alis kami ito, paano namin gigiwain? Alam ko na, siyempre unahin sa taas, pababa. May ganun na akong idea. Lord, saan kami pupunta? Alam mo, sagot ko na lang, Lord, hindi ako dapat na-stress eh. Bakit? Panginoon, simbahan mo ito. Pinagkatiwalaan mo lang ako, Panginoon. Hindi ko to problema. Amen? Problema mo to. At ako'y naniniwala, may solusyon ng Diyos. Sumunod lang tayo. Amen? Ang problema kasi ito, kapag kinain ka na ng problema, kinain ka na ng pagdududa, imbis na Diyos dapat ang una, Panginoon, ikaw muna, Lord. Tandaan natin ito mga kapatid, makinig ha. Sa mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado, ang Diyos ay nandyan. Amen? Tama magsikap. Okay yan. Pero mga kapatid, ang ating pagsisikap may limitasyon. Amen? Pero pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, magugulat ka eh. Lord, ikaw ang kumilos. Alam mo, kahapon may kausap kong paso sa OCC, nandun kami sa hotel. Ganda ng hotel. Sarap ang mag-extend pa.
Tapos kasama mo pamilya mo, ay grabe. Yung higaan, queen, tapos ikaw na mag-isa. Laki-laki. Napakaganda. Tapos sa taas may swimming pool. Panoorin sa YouTube, nag-swimming kami. Mga kapatid, abay, ang Diyos natin po'y napakatalino. Napakagaling. Kasama ko yung isang pastor doon, taga Pampanga. Nakaka-amaze yung kwento niya. Pastor, ganito, ganyan. Hindi namin akalain talaga, Pastor, nagpipray ang church, ganito, ganyan. Wala naman kami kakayanan. May mga ganung senaryo. Walang kakayanan ng simbahan, bla bla bla. Ang dami ko nang narinig na ganito. May nagsabi lang sa kanya, Pastor, hindi naman tayo nag-ano na, Lord, hindi natin alam yung pagkilos ng Diyos eh. Pero ilang beses na, may nakausap na akong ganitong pastor, Pastor, may bumisita, ganito, ganyan, bisita lang. Tinanong kung anong pangangailangan ng simbahan, hindi nila kakilala. Ay, kung binigyan sila ng kalahating milyon, bukod pa ron, hindi tayo umaasa ron, Lord, sana yung gamuhan mayaman dito, hindi. Sa Diyos ay aasa. Nakuha niyo mga kapatid? Abay, bukod pa ron mga kapatid eh. May nagbigay sa kanila 2 lupa. Isang 500 square meter at 1 hektarya. Sabi ko, oh. Sabi ko, amazing ang Diyos, Pastor. Sabi ko sa kanya, kung nangyari yan sa inyo, pwede mangyari sa amin yan. Hindi natin alam eh. Hello? Pero mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Biblia, mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Yung kakayanan natin, ito lang. Yung hindi na natin kaya, paano ikaw na? Lord, bahala ka na. Kahit po sa ating mga tatay, nanay, kahit sa tahanan natin, Lord, ito lang kaya namin. Ay, ito lang hangganan namin, Panginoon. Dami namin problema. Ikaw na bahala. Nakuha niyo mga kapatid? Sino bang ama na titiisin niya ang kanyang anak na nagtitiwala sa kanya, pabayaan niya? Hello? Pero bang kaya mo ba, tatay? Kita mo anak mo eh. Sa ganung kaawa-awang kalagayan, tiisin mo? Wala pong matinong magulang na kayang tiisin ang kanyang anak. Tama? Mga kapatid, lalo pa kaya tayo, ang Diyos ang ating Ama sa langit. Amen? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ipagkakait pa ba sa atin ng Diyos ang ating mga pangangailangan sa araw-araw? Hello? Sabi ng Bible, tingnan niyo mga bulaklak sa param. Hindi nagtatanim pero ang gaganda nila. Yung mga ibon sa kalangitan, hindi nag-aasik, hindi nagtatanim, hindi nagbubungkal, pero araw-araw, sabi ng Ama, pinapakain ko sila. Ano sabi ng Diyos? Bakit? Mas mahalaga ba sila sa inyo? Sabi ng Panginoon, mas mahalaga pa ba ang mga ibon kesa kayo na mga mahal na mahal ko? Hello mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Yan ang Diyos na meron po tayo. Kaya magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Alam mo, pag tayo nagpatuloy sa Diyos, lalo mong makikita ang matinding pag-ibig sa ng Diyos, mga kapatid. Pag malapit ka sa Kanya. Mga kapatid, dumikit tayo sa Diyos. Amen? Maging matapat tayo. Ano pa? Sabi dito, ang Diyos ay mahabagin. Sabi diyan sa Matthew 18:35, so likewise, shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother that trespasses. Sabi ng Panginoon, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi nyo patatawanin sa inyong mga puso ang bawat isa ang inyong mga kapatid. Mga kapatid, tandaan nyo ito, ang Diyos ay mapagpatawad. Hello? Kung, mga kapatid, kung ang Diyos ay mapagpatawad, dapat mapagpatawad din tayo. Hello? Minsan may mga may mga Krisyano para bang ang ugali parang hindi pa rin Krisyano. Pinatawad ka na nga ng Diyos tapos hindi ka magpapatawad. Hello, dinaig mo ang Diyos. Sabi ng Bible, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Ang Diyos ay mapagpatawad. Kaya sabi ng Panginoon, pag nagpatawad ka, mga kapatid,
abay patatawarin ka rin ng iyong Ama sa langit. Makinig po mga Kristyano, makinig. Iwasan natin na magtanim tayo ng sama ng loob sa magulang mo, mga kabataan, hello? Iwasan niyo yun. Hindi tama yun mga anak, na magtanim ka ng sama ng loob sa magulang mo, sa tatay mo man o sa nanay mo. Wag. Sabi ng Bible, pag nagtanim ka ng sama ng loob at hindi ka nagpatawad, ano sabi ng Bible? Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga taong kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng iyong Ama na sa langit. Kapag nagpatawad ka, sabi ng Diyos, patatawarin ka rin niya. Hello? Pero pag hindi tayo nagpatawad, kapwa mo Kristiyano, hindi ka nagpatawad, ano sabi ng Bible? Patatawarin ka ng Diyos? Halimbawa po ito magsisimba ka. Halimbawa lang, pupunta tayo sa gawain, prayer meeting, worship. Ang sama-sama ng loob mo sa taba kay Nathan. Kasi may nagawa sa sigurong kasalanan sa iyo na siguro naman, pinatay ka ba niya? Nilusak ba niya pagkatao mo sobra-sobra? Hindi naman siguro no? Tapos hindi ka marunong magpatawad. Sa palagay mo, katanggap-tanggap ka sa harapan ng Diyos, kahit ako mga kapatid. Kahit ako, marami rin nag-cause ng sama ng loob sa akin Yung ulo. Bagal nyo doon. May paano na ka? Ay, bagal nyo. Sige. Parang kumain. Yung medyo ano. Okay na ba? Sige. Ay, dalawang lalaki tayo. Ay, balik! Ano yung ulo? Yung ulo lang. Sige. Yung buntot hawakan, patay mo na. Tapakan mo na. Yung pangis. Ayun. Ando na. Hindi kaya. Sobrang liit nun. Tanggalin yung speaker. Ay, bakla tong mga to. Ano ba yun? Nakalag tayo. Dito tayo. Ayan. Sabi ng Panginoon mga kapatid, pag tayo po ay nagpatawad, dito na po tayo, kaya na yung dalawa. Kaya na nila yan. Tapakan mo na kagad. Durugin nyo yan, durugin. Okay. Ayan na tayo. Sa taas talaga, Ay, ibig sabihin, may mga magulang yan dyan. Ay, papalitan natin to. Bigay kayo. Thanksgiving. Yan. Durugin niyo yung mata, yung ulo. May photographic memory. At hanggang kayo yung dalawa ni CJ at ako. Ayun lang. Durugin niyo yung mata, ulo niya. Okay. So mga kapatid, sabi rito, kung hindi tayo magpapatawad ng ibang tao, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Hello? Nakuha niyo mga kapatid? Mga kapatid, magpatawad tayo. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Okay, next. Ayan. Panoorin natin ito. Panoorin natin ito, Ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Ate Kim, patay yung ilaw. 1, 2, 3, 4. Panoorin natin ito. 1, 2, 3, 4. Ready tayo. Dito na kayo. Yung mga nasa loob dyan, dito na po kayo. Panoorin po natin ito.
the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I'm familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake. For all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child, and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child?
Pabukas na po yung ilaw. Meron tayong Ama sa langit. Amen? Yung ating mga magulang sa lupa, hanggang lupa lang. Pero yung ating magulang sa langit, yung ating Ama sa langit, mga kapatid, dito hanggang sa kalangitan. Amen? From eternity to eternity, mga kapatid, ang Diyos natin hindi nagbabago. Amen? Hindi man perfecto ang ating Ama sa lupa, but we have a perfect Father. Amen? So mga kapatid, ang pag-ibig natin sa Diyos ay dapat nating paglinangin pa. Amen? Ang ating pag-ibig sa Diyos dapat palalimin pa natin. Tandaan natin to hindi siya nagbabago sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit pa nagkakamali tayo, kahit matitigas ang ating mga ulo, si Jay, hindi nagbabagong pag-ibig sa atin ng Ama. Nawa mga kapatid, hindi din dapat magbago ang ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Bagkus, lalo pa itong lumalim, lalo pa itong tumibay, amen? Lalo pa itong sumagana. Nakuha po? Yun yung dapat magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Let's all stand. At tayo po'y manalangin sa Panginoon. Aming Diyos, dakilang Ama, sa oras pong ito, Panginoon, kami po'y dumudulog at tumalapit sa inyong presensya. Salamat po, Diyos, sapagkat meron po kaming perfectong Ama. Ikaw ang aming Diyos na dakila sa kalangitan. Wala pong tutulad sa iyo, Panginoon. Walang sino mang tao, walang sino mang bagay, walang sino mang nilalang sa mundong ito na higit pa sa iyo. Sapagat, O Diyos, lahat ng bagay ay nagmula sa iyo. Gaano man ito kalaki, kadakila, o kaliit, Panginoon, lahat ng mga ito ay galing sa iyo. Ama, maraming salamat po sa aming mga magulang na meron kami. Maraming salamat po sa aming mga tatay. Maraming salamat po sa aming mga nanay. Maraming salamat po Diyos sa aming mga lolo, lola. Maraming salamat po sa mga matatanda sa amin, O Diyos, lalo pa sa aming mga ama ng tahanan at mga ina ng tahanan. Higit sa lahat, O Diyos, purihin ka. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, na aming Ama sa langit, na makapangyarihan, napakamakapangyarihan, napakadakila. At sa inyo po'y wala nang papantay pati higit pa. Salamat po kayo po sapagat kayo po ang aming perfect Father in heaven. Panginoon, salamat sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa amin. Lord, dalangin po namin na tulungan mo kami na maging matapat din sa iyo, O Diyos. Nawa ang aming pag-ibig sa iyo, Diyos, ay lalo pang lumalim, lalo pang sumagana. Sa iyong mga salita, O Diyos, ang aming pakikinig, hindi lamang po pakikinig at pagbabasa, kundi yung pagsabuhay sa pamagitan po ng pagsunod sa iyong mga salita, ay makita nga po sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, at pangunahan mo kami, Panginoon. Salamat po Diyos sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa amin. Pagpalaan niyo po Diyos ang mga ama ng aming mga tahanan. Pagpalaan niyo po Diyos ang mga katatayan. Dalangin ko Diyos, ang mga tatay na meron kami, o kagaya po namin mga tatay, nawa maging kagaya ka rin namin, O Diyos. Pagdating sa pag-ibig, Panginoon, pagdating sa paghatol, pagdating sa pagpapasensya, pagdating po sa pagiging matapat, mahinuhod, O Diyos, nawa yung ugaling meron ka, O Diyos, ay ugaliin din po namin, naiisin din po namin, O Diyos, ang kabanalang meron ka. Sapagat binigyan mo na po kami ng kabanalan, at kami pinuspos mo na ng lahat ng mga bagay na aming kailangang spiritual pa, Panginoon. Kahit po mga bagay na material, hindi mo kami pababayaan. Paano kayo pong aming pag-asa? Tulungan mo kami, Panginoon, ng aming pananampalataya ay lalo pang lumalim at lalo pang lumago sa iyo. Minsan pa, O Diyos, pagpalaan niyo mga tatay na meron po kami at dagdagan po kami ng mga tatay pa na may malaking pag-ibig sa iyo, O Diyos. Una sa lahat, iibigin ka. Ganon din pong mga nanay, una sa lahat na mag-iibig sa iyo, Panginoon. Kami patuloy mong pangunahan, O Diyos. Bless rin po ang aming mga tahanan, ang aming mga pangangailangan, ang aming mga anak, O Diyos. Nawang pag-ibig mo, Diyos, ang siyang pumagitna, ang iyong presensya, ang yumakap at magbuklod sa aming mga tahanan, sa aming mga relasyon, bilang mga pamilya,
at bilang tahanan at bilang simbahan. Tulungan mo kami, Diyos, sa aming mga pangangailangan, then kayo po mag-provide ng aming pangangailangan. Salamat po, Diyos, sa katugunan mo sa aming mga panalangin. Purihin kang muli. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Okay? So, be seated. CCJ. Tayo. So, muli, kayo po ba'y pinagpala ng mensahe?